tawagan nyo ngayon na mismo. Tawagan nyo si Chief PNP. Habulin nyo. Before we proceed, may I request through the committee secretary to place everybody under oath? May I request everyone to please stand and kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the whole truth in this committee hearing? Let it be reflected that all our resource persons answered in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Committee Secretary. 11 years ago, we enacted Republic Act number 10586, or the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. The law declared that it is the policy of the state to ensure road safety through the observance of responsible and ethical driving standards. To achieve that, we penalize the act of driving under the influence of alcohol, dangerous drugs, and other intoxicating substances. On top of this, we included institutional programs and appropriate public information on the standards of safe driving. Pero bakit po parang paulit-ulit pa rin tayong nakatanggap ng mga report ng mga aksidente, traffic altercations at road rage dahil sa mga nagmamaneho ng lasing? Mapahirap, mapayaman, matanda o bata na sasangkot sa drunk driving. Parang walang nagbago at maaaring dumadami pa ang kaso ng drunk driving. Panoorin po itong video at papakita namin. Wala. The video? Comsec. Naka-ready po. Naglo-load lang po, sir. Okay. Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe. Ang kotse kasi na ito nag-counterflow sa linya ng bus. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. Isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalpok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3. Ang driver ng 150cc na motor, lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin. Paglabas po nila ng bar ay napusinahan po ito kasi bigla pong lumabas. So akala naman po ng aking anak ay ayos na, lumampas na siya. Pero ito po ay hinabol at doon na po siya binabaan. Ano? Sorry po. Hindi ko na po kasi nakita. Hindi po. Problema ko! Bakit paligid ang yan? Boss, naka-video kayo po. Iyon po, nakainom po sila, lasing na lasing po sila nung amin pong nakausap. Nabangga po ito, yung sinasakyan nilang tricycle. Kita po dyan na humaharurot na at nabundol na nga po yung tricycle. Lasing yung driver? Lasing po. Okay. In 2022, the Philippine National Police, the HPG in particular, reported an increase of up to 90% in terms of the number of road accidents caused by drunk drivers, amounting to about 25% of road accidents in the Philippines. So tumataas yung insidente ng drunk driving. Clearly, there is something lacking in the law, particularly in its implementation by our law enforcers. Turuan ng turuan, MMDA, LTO, PNP, kung sino dapat magpa-implement itong 10568, RA 10568. Sabi ng MMDA, kailangan daw nila ng authority bago mag-issue ng ticket para sa drunk driving. Pero wala daw silang breathalyzer at tamang training sa pag-assess ng mga drunk drivers. The MMDA said that they are having a hard time in getting their people accredited under the current training program of the LTO. Kaya pag may nahuli sila, tumatawag muna sila ng pulis. But during the 2023 budget hearing, when I asked the PNP regarding the 2020 budget of 230 million for the purchase of traffic enforcement tools,
including Bertalizo, the PNP official present, then said that they did not get any. It's all with the LTO. So itinuturo ang LTO dito. Now, let's proceed with me asking questions. Questions na I believe would be very hard to answer, but I need answers anyway. Umpisahan natin doon sa nangyaring insidente sa EDSA busway na very clear na yung si De Vera Lim ay lasing, and yet ang ginawa sa halip na i-turn over sa PNP ay sinamahan sa BGC, hinatid siya, naging driver at bodyguard ang mga taga-DOTR. Driver at bodyguard dahil iminaneho ng Coast Guard yung sasakyan papunta sa kondo niya at nagsilbi na ring bodyguard. Anyari, nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso, which they did not do. Ang nakakatawa pa rito, nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin na mission accomplished, na ihatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. CGASN. Ano ibig sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and Apprentice Seaman Al Ahmed Hassan. Paki-explain lang po ano nangyari doon at bakit po naging baby itong si De Vera. Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good morning, Mr. Chair. Pero bagong lahat, kasi paulit-ulit tinatanong ng mga netizen dun sa mga comment section, Asek Jose Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to him, Mr. Chairman. Not related whatsoever? No, not related. Kapilido lang ng Lim, middle name niya. Yes, Mr. Okay. Chairman. Thank you. Thank you, Asek Lim. Proceed. CG Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personal in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAIC. Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, pabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus na nakapila po. Kaya po nagtaka kami ng aking kasama. Bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may tatlong MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang magtuloy po ulit ang operasyon po ng EDSA bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, ito kami ng aking kasama po, si Coast Guard Apprentice Manasan, nag-assist po sa traffic direction control po yung in-assist namin sa ibang motorista, sir. Kasi nasa gilid po ng kalsada, sir. Habang agad po namin, nung napagilid na po yung sasakyan SUV, sir, agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napag-alaman po namin sa mga MMDA personnel. Habang iniintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagta-traffic direction control po kami sa ibang motorista.
Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin, kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Okay, let me interrupt. Pero alam nyo na si Christopher Lynn de Vera at that very moment ay lasing, nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na si Coast Guard Apprentice Seaman Hassan, sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya alam mo na lasing o hindi? Yes or no lamang po? No po, No. Mr. Chair. So bakit nyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing, pero ang instruction po na iatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almoite, sir. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? Yes, sir. Anong sinabi ng team leader? Para mukhang nakainom and para sa... Okay, so alam nyo na nakainom. Tapos na, sir, malapit ng hatid. Kaya nga, malapit na hatid, so alam nyo. Yes, sir. Right? Na lasing, medyo nakainom. So the fact na inutusan kayong ihatid siya, ipagmaneho siya para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin wala na sa ayos yung kanyang mga faculties. There's the possibility na baka siya makadisgrasya o siya madisgrasya, kaya ipagmamaneho niyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun. Tama? Yes, sir. Okay. Now, bakit niyo siya pinagmaneho? Na alam niyo naman bawal. Sabihin natin utos na inyong team leader. Hindi niyo ba sinabihan yung inyong team leader na, boss, baka mapahamak tayo rito? Ang dapat nating gawin sana ay i-turn over ito sa PNP o communicate sa PNP because nasa IRR yan, number 2 ng IRR. Sa number 2 ng IRR, Department Order 2023-020, Section 3.2 ninyo, to establish and maintain permanent linkages with regular line of communication, in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies. Ayan o, nasa Department Order 2023-020 na dapat meron kayong permanent linkages, regular line of communication, coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies, which is yung SAIC. Bakit hindi mo chinalis yung team leaders? Boss, madadali tayo dyan. Tawagan natin yung PNP para sunduin ito at dalhin sa presinto at kasuhan sa paglabag sa anti-drunk and drug driving law. Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police mobile na umalis? Colonel Bobby Arao? Good morning, sir. Negative, sir. Ano pong posisyon niya, Colonel Arao? Sir, I'm the Deputy Director for Administration of the PNP HPG, sir. Okay. Bakit po negative? Ba't hindi po positive? Sir, yung police po na nag-responde, sir, is under ng Makati City Police Officer. So, yun, sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Colonel Joel, anong pangalan niyo po, sir? Hindi ko nakikita yung Colonel Joel Kasupanan. Ano pong pwesto niyo sa PNP? Chief po ng Special Operations Division, Highway Patrol Group, sir. COMSEC, dapat inimbitahan natin yung kasi nagtuturuan naman, dapat inimbitahan natin yung PNP, no, not HPG anymore. Siguro yung admin officer ng PNP. Come on guys, you know better. Kasi tinuturo nila Makati, hindi na jurisdiction na yun. Kung nandito yung
kataas-taasan sa PNP, admin officer ng PNP, General so-and-so, di agad-agad. Tawagan nyo ngayon na mismo. Tawagan nyo si Chief PNP. Habulin nyo. Tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, they're useless. I'm sorry. Useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po ng pulis na dumating pero umalis din? Dumating sa site? Sir, nasa report yata ng MMDA yan, sir. Okay. Sige, turo sila. MMDA, anong pangalan ng police? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving law. Saan dito? Sa halip na parang chismoso lang, nakimarites lang, and then, may lasing ba dyan? Nag-resist ba yan? Nung sinabi hindi, sige, alis na ako. Magkape muna siguro ang nasa isip niya, or tumbongga or something like that. Good morning. Ito na pala yung mga police. It's here. Okay. Pero sige, mas maganda kayo po magsabi. Per the sinumpang salaysay of our 2 traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors, ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz, Your Honor. Comsec, ba't hindi natin pinatawag to? Check. Okay, sa next hearing, patawag natin. Yes. Okay, lahat ng pinag-usapan natin dito, matik, motu proprio, without me asking, patawag nila agad pwede. Thank you. Thank you. Okay. HPG in your jurisdiction, gusto ko manggagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP kapag ang isang pulis, kayo HPG, na para ninyo ang isang motorista dahil lasing, ano po yung protocol? Good morning, sir. Actually, sir, usually, sir, pag initially ma-determine namin na parang under the influence of liquor. So, yes. We have to, mayroon kaming tinatawag na, sir, field sobriety test. Okay. So, doon, sir, nakasaad yung mga procedure. But then, after that, sir, you have to, for confirmation, sir, use the necessary technical, sir. Okay. And then, pag na-find out ninyo na talagang lasing at over the limit na yung alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir, and for him not to forgo with the driving, and then we will file the necessary charges, sir. Correct. So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes, sir, but accordingly, sir, yung I know, sir, I can speak for ano nangyari, pero yung based on ano, sir, ang SAIC daw, sir, sila na daw bahala. No, sir. Gusto ko lang sa procedure, sa protocol. So therefore, base po dun sa mga sinabi ninyo, yung pong dalawang pulis, si PSSG, Police Staff Sergeant Rojas and Patrolman De La Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes, sir, nakikita namin, sir, may pagkukulang po yung tropa namin sa baba, sir. Okay. Yun ang gusto ko, na at least
inaamin mo ngayon na yung kabaro ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which is hindi niya ginawa yung binanggit ninyo. Diba? Mga binanggit nyo, sobriety test, and then technical test, and then dalhin sa presinto, file appropriate charges. Okay.